para mas mapabuti pa ang disaster resilience ng bansa, lalo't mas napapadalas na ang pag-ulan. Isang kampanya ang ginagawa ng DOST. Kung ano ito, alamin natin sa ulat ni Bernard Ferrer. Matapos ang El Nino, puspusan ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng La Nina sa bansa. Sa 2024 post-SONA discussion, sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na nasa 70% ang posibilidad na mangyari ang La Nina pagsapit ng Agosto, Setyembre at Oktubre, kung saan binabantayan ang landslide at pagbaha. Posible ring maranasan ng weak La Nina hanggang taong 2025. Kapag La Nina po ang pinapag-usapan, karamihan po ng mga bagyo ay dumediretso papuntang Pilipinas. Instead na magkukurbada ay diretso lang siya, most likely magla-landfall. Pangalawa, kapag La Nina, mas malapit ang pinapanggalingan, mas closer sa Philippines. Kaya sa tulong ng siyensya at teknolohiya ay pinagbubuti ng DOST ang disaster resilience ng bansa sa pamamagitan ng Handa Pilipinas Campaign. Ayon kay Solidum, nakapagpatayo na sila ng 19 na Doppler radar at 25 flood forecasting and warning centers, habang daragdagan ang X-band radar para sa mga water river basin. Dumarami rin ang earthquake monitoring stations na umabot na sa 128. Marami na tayong teknolohiya upang bakit ba sila kailangang maghanda? Ano bang mga panganib ang pwedeng tumama sa bawat lugar? Kaya meron na tayong Geo-Risk Philippines Initiative kung saan in 30 seconds pwede na nating malaman yung mga panganib na pwedeng tumama sa bawat lugar sa Pilipinas. Bumuo rin ng DOST sa pamamagitan ng PHIVOLCS ng Plan Smart Ready to Rebuild web application na kauna-unahan sa buong mundo para sa mabilis at epektibong disaster rehabilitation and recovery planning. Samantala, nakatutok naman ang Department of Environment and Natural Resources sa climate resilience ng bansa. Sa katunayan, nakatakdang maging host ang Pilipinas ng Loss and Damage Fund Board na binubuo ng 26 na miyembro. The Loss and Damage Fund Board was really created to establish governance over what will be a new fund, which is the fund to respond to loss and damage of mostly climate-vulnerable countries. Patuloy din sinisigurado ng DNR na napapangalagaan ang mga itinuturing na protected areas sa bansa, lalo't malaga ito sa usapin ng climate change. Ilulunsad din ng DNR ang kauna-unang mangrove map. Isa ang mangrove sa panlaban sa pagbaha sa mga komunidad. Nakikipagtulungan ng DNR sa Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration para magkaroon ng multifunctional infrastructure kontra baha. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.